Batay sa ulat ng Bonsky PH, lumalakas ang argumento na ang Philippine Air Force, PAF, ay kailangang magbukas sa posibilidad ng pagkuha ng pre-owned o second-hand multi-role fighters, MRFs, sa gitna ng patuloy na pagkaantala at kakulangan ng bagong available na jet fighters sa pandaigdigang merkado. Sa kasalukuyang panahon, ang kompetisyon para sa brand new fighters ay napakatindi. Maraming bansa ang sabay-sabay na nag-o-order dahilan upang humaba ang panahon ng produksyon at paghahatid. Dahil dito, tila mas praktikal na opsyon para sa Pilipinas ang pansamantalang pagkuha ng mga dekalidad na pre-owned aircraft upang mapanatili ang kakayahang pangdepensa habang naghihintay ng mga susunod na modernong plataporma. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit inirerekomenda ng Bonsky PH ang ganitong option ay dahil maraming Air Force sa buong mundo ang kasalukuyang nagre-retire ng kanilang mga legacy jets. Sa halip na hayaan lamang ang mga ito sa storage o ibenta bilang surplus, maaaring makinabang ang mga bansang gaya ng Pilipinas na may limitadong budget sa pagbili ng mga bagong makina. Ang Japan, halimbawa, ay unti-unti nang tinatanggal sa serbisyo ang ilan sa kanilang Mitsubishi F2 Viper Zero, samantalang ang ilang bansa sa Europa at gitnang silangan ay nagsisimula na ring magpalit ng kanilang mga F-16 Fighting Falcon sa mas bagong modelo. Ang mga ganitong paggalaw ay lumilikha ng pagkakataon para sa mga bansang may limitadong pondo ngunit may agarang pangangailangan sa air defense gaya ng Pilipinas. Ngunit ayon pa rin sa ulat ng Bonsky PH, maaari ring balikan ng pamahalaan ang orihinal na aircraft na pinangarap ng PAF noong unang bahagi ng AFP Modernization Program noong dekada 1990 ang McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Sa ngayon, ilang bansa na ang nasa proseso ng pag-phase out ng mga legacy Hornet nila upang lumipat sa mas modernong bersyon o ibang uri ng fighter. Halimbawa, ang Spain ay papalitan ang kanilang mga F/A-18 ng Eurofighter Typhoon sa ilalim ng Halcon RI project na sinimulan noong 2022 at inaasahang magsisimula ang mga unang delivery sa pagitan ng 2026 hanggang 2027. Samantala, ang Kuwait ay nakatakdang i-retire ang kanilang fleet ng F/A-18C/D Hornets habang lumilipat sa F/A-18 Super Hornet at Eurofighter Typhoon. Kagaya ng iniulat sa rehiyon, ang Malaysia ay dati nang nagplano na kumuha ng humigit kumulang 30 unit ng Kuwaiti Hornets. Ngunit umatras dahil sa issue ng delivery timeline, hindi maihahatid ang mga eroplano bago dumating ang mga bagong jets ng Kuwait sa pagitan ng 2025 hanggang 2028. Subalit, kung para sa Malaysia ito ay hindi nakapaki-pakinabang, para sa Pilipinas ay maaari itong maging oportunidad na hindi dapat palampasin. Dagdag pa rito, kahit ang United States Marine Corps, USMC, ay unti-unti na ring nagpa-phase out ng kanilang mga F/A-18 habang lumilipat sa F-35B Lightning II. Mahalaga ito dahil madalas na lumalahok ang USMC Hornets sa joint exercises kasama ang Armed Forces of the Philippines, AFP, kaya't may existing familiarity na sa training, logistics, at interoperability. Kung sakaling magpasya ang PAF na kumuha ng kaparehong platform, mas madali at mas mura ang magiging proseso ng training, maintenance at integration sa kasalukuyang sistema ng sandatahang lakas. Sa pang-ekonomiyang aspeto, malinaw na ang pagkuha at pag-upgrade ng pre-owned Hornets ay mas abot kaya kaysa sa pagbili ng brand new fighters gaya ng F-16 Block 70 sa Abgripen C/D o Kai KF-21 Boramay. Ang budget para sa refurbishment, avionics upgrade at weapon integration ng mga legacy Hornets
ay maaaring mailagay sa loob ng kasalukuyang fiscal capacity ng pamahalaan nang hindi kailangang humingi ng malaking karagdagang pondo. Bukod pa rito, kung susuriin, mas marami pang unit ang maaaring makuha sa parehong halaga na ginugugol para sa iilang bagong fighter jets. Habang ang mga bagong henerasyon ng MRFs ay tiyak na mas modernong opsyon, ang pre-owned F/A-18 Hornet ay maaaring magsilbing strategic bridge solution, isang realistic stopgap measure upang mapanatili ang kakayahan ng Philippine Air Force na magpatrolya, mag-intercept at magsagawa ng deterrent operations habang patuloy ang bansa sa unti-unting modernisasyon. Ang hakbang na ito ay hindi lamang magiging praktikal kundi simboliko rin. Magpapakita ito ng determinasyon ng Pilipinas na hindi man mayorya sa budget ay patuloy na naghahanap ng matinong solusyon para sa pambansang depensa. Sa huli, binigyang diin ng Bonsky PH na ang ganitong estratehiya ay maaaring magsilbing bridge to modernization, isang paraan upang manatiling may kakayahang lumaban at makipag-ugnayan sa mga kaalyado habang dahan-dahang itinatayo ang pundasyon para sa mas modernong sandatahang panghimpapawid sa mga darating na taon.